So, bali mula Phase 1, nagbigay na to ng access. Madadaanan na natin ang Fort Santiago. Welcome to Romis Update Channel! Hanggang dulo ng Arroceros Park. Mapapadali na rin sa mga commuters natin at mga pedestrian at makakalakad na sila ng tuloy-tuloy. Napakagandang proyekto nito dahil mula doon sa lugar ng Fort Santiago kung saan matatandaan natin sa ating Philippine history na ikinulong nga ang ating national hero na si Jose Rizal, ay dire-diretso na silang magkakaroon ng access hanggang dito sa Arroceros Forest Park naman na kilala natin na kumbaga kung tawagin natin ay last lang ng lungsod ng Maynila. So napakahalaga rin na talagang may silbi sa ating kasaysayan at sibilisasyon itong Ilog Pasig, Engineer. Sa katunayan nga, nabanggit pa ito dun sa nobelang Il Filibusterismo ni Rizal. So, sa tingin mo, Engineer, gaano kahalaga o gaano ka-importante na tutok ang Pangulo sa bagay na ito? Tama po kayo, Miss Sheng. Napakahalaga talaga ng Ilog Pasig sa ating kasaysayan at sibilisasyon dahil isa ito sa mga pinakamatandang daanan ng kalakalan at kabuhayan sa bansa. Tulad na nga ng sinabi ko kanina, fully committed ang ating Pangulo at First Lady sa pagbibigay buhay muli sa Pasig River. At ito ay makikita sa EO 92 na bumubuo sa sariling opisina na magpo-focus sa programa natin ngayon. Sa proyektong ito rin, nais natin ibalik ang sigla at buhay ng Ilog Pasig. Idadagdag ko na rin na nakamit ng Pasig River Esplanade ang 2025 Asian Townscape Award na ipinagkaloob ng UN na ibibigay sa atin sa darating na November 27, 2025 na gaganapin sa Hong Kong. Wow! 2025 Asian Townscape Award. Ito po ay ibinigay ng United Nations Habitat. Tama po ba, Engineer? Yes po, ma'am. At sa award na ito, baka paaaring kwentuhan mo din kami kung papaano ba nakuha itong napakagandang award na ito. So nagkaroon ng iba't ibang lugar na open space at sa Japan ginanap ang deliberasyon at sa mabuting palad ay nakuha natin to. So, ibig sabihin, kung buong Asia ay nakalaban natin at ang iba't ibang open spaces pa sa iba't ibang bansa sa loob ng Asia, ang pinakamalaking kontinente dito sa mundo. At sa palagay ko ay napakarami nating nakalaban. Ngunit sa galing, sa husay ng ating team para dito sa Pasig River Esplanade at sa pamumuno na rin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagawa nating masungkit ang panalo dito sa proyektong ito. At allow me to congratulate your team na rin, Engineer. Congratulations para sa award na ito at siguradong ang publiko kapag nakita nila itong bagong Pasig River Esplanade, kasama na rin itong Phase 4, ay tiyak na mag-e-enjoy sila at magkakaroon ng mas marami pang Instagrammable photos na mapopost online, Engineer. At speaking of, dito sa ating Phase 4, gusto ko lang malaman, Engineer, kung ano-ano nga ba itong mga ginawa natin dito for the past few months. So, nakabuo tayo ng around 530 meters na esplanade at makikita rin natin ng iba't ibang arkitekturang disenyo dito. Makikita natin siya sa lamppost at balusters na in-incorporate din natin sa makasaysayan at makabuluhang mga tulay na madadaanan ng ating Pasig Esplanade. So napakaganda ng proyekto ito at gusto lang din natin na pasalamatan ng iba't ibang ahensya na nagbigay ng kanilang share sa proyektong ito para maisakatuparan ito, na andyan syempre, Engineer, ang Department of Public Works and Highways, ang DPWH, na andyan din ang Department of Environment and Natural Resources, o DENR, and of course we have the Department of the Interior and Local Government, or DILG,
Naandyan din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Labor and Employment. At napakahalaga rin na kasama natin sa proyektong ito ang Department of Tourism dahil nakikita natin na isa sa mga pinakamagandang epekto ng itong proyekto na ito ay ang pagdagsa ng maraming mga turista. Kung pag-uusapan lang natin ng ating mga kababayan at maging marin mga foreign tourists natin na nagpupunta dito. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management. Naandyan din ang ating National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, ang Philippine Ports Authority, of course, naandyan ang Philippine Coast Guard, ang Laguna Lake Development Authority o ang LLDA, at naandyan din ang TIEZA o kung tawagin natin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at syempre naandyan ang National Housing Authority at ang National Development Corporation.